Eliseo Soriano, siya lang ang nagtuturo ng puro nakasulat. Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Abay, pantas pala sa Biblia kung gayon. Nasaan ang pruweba? Ang sabi ni Eliseo Soriano, yun daw nakasulat sa Marcos 14:50, yun daw mga humuhuli ang tumakas. At iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Sino po yung nagsitaka? Si mga apostol po ba? Ang umiwan po sa kanya, yung mga dumadakip sa kanya. Iniwan, di ba po dinakip siya? Ba't po siya iniwan? Hindi, iniwan. Hindi ho siya dinakip nung oras na yon. Iniwan siya ng lahat nung dumadakip sa kanya, tumakas. Hindi po kasi po pwede nang nag-iwan sa kanya mga apostol eh. Hindi nga siya iniwan ni Pedro eh. Mali! Ang mga alagad ng Panginoong Yesukristo ang tumakas at hindi ang mga humuhuli sa Kanya! Sabi ni Eliseo Soriano, yun daw araw na tinutukoy sa Roma 13:13. San daw yun? S-U-N. San daw yun? Sabi ni Pablo, magsilakad tayo mahinhin gaya ng sa araw. Presumably, ang paniwala ni Pablo, malakad yung araw eh. At yun naman talaga ang paniniwala ng unang tao. Na yung araw ang lumulubog at sumisikat, nawa rin siya ang kumikilos. It is the sun that makes the movement. Pero after we have studied astronomy, scientists came into the conclusion that it is not the sun that moves, but it is the earth that revolves around the sun. Ayan. Mali ba si Pablo ron? Sipin mo, ha? Mali ba si Pablo nung sabihin niya na yung araw lumalakad at siya natin dapat tularan? Hindi mali si Apostol Pablo. Si Eliseo Soriano ang maling-mali sa pagkakaunawa sa binabanggit ni Apostol Pablo sa Roma 13:13. Sapagkat sa saling Ingles ng Biblia ay malinaw na day o D-A-Y, day ang ibig sabihin ng araw. Sabi ni Eliseo Soriano, si Abraham ay 100 taon na. At si Sarah daw ay 99 na taon. Hindi man lang nakikita ni Abraham si Sarah, kaya sabi ni Sarah, nakikita ni Abraham, lilipasan na ng kaugalian ng tao. 99 years old na si Sarah, at sandaan sa inyo ng Abraham. Mali na naman! Sa Genesis 17:17, hindi 100 taon ang pagitan ni Abraham sa asawang si Sarah, kundi 10 taon! Sabi ni Eliseo Soriano, nagpakita kay Pablo ang Panginoong Jesus bago umakyat sa langit. Ang ngaral ngayon, nagpakita raw kay Sirion. Nagpakita kung kani-kanino hindi yan ang Kristo ng Biblia. Yung Kristo sa Biblia, ang pinagpakita ang kahuli-hulihan bago siya pumalik sa langit si Apostol Pablo. Mali na naman! Dahil nasa langit na ang Panginoong Hesukristo nang tawagin si Apostol Pablo. Yan ang mababasa sa Gawa 9:1-17. Nang si Apostol Pablo na dati-rati tinatawag na Saulo ay naglakbay patungong Damasco. Sabi ni Eliseo Soriano, kung may puwet ang tao, may puwet din ang Diyos. Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mo ang Diyos may puwet. O sige, patunayan mo. Pasensya na po kayo, ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi ako galit, ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandaan ka lang, iho. Babasahin ko. Ganyan lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi ng Diyos, ganito. Yung puwet po, may puwet talaga siya. Napakinggan mo. Sige po. Huwag mo gugulihin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kung ikaw naniniwalang nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mong may puwit ang Diyos.
No, 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 no. Mali! Ang tunay na Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Maling sabihin na kung ano mayroon ng tao, meron din ng Diyos. Sa ano kalarawan ng Diyos ang tao? Sa kabanalan na nakasulat sa Efeso 4:24. Sabi ni Eliseo Soriano, si Satanas ay ginawa ng Diyos. Kung time na ginagawa ng Diyos yung Satan, tinatawag na Satan, ano yun, hindi inaasahan. Although alam ng Diyos na pwedeng gumawa yun ng mabuti, pwedeng gumawa yun ng masama, pero ang pag-asa ng Diyos gagawa yun ng mabuti, siyempre. Mali! Ang ginawa ng Diyos ay ang kerubin, ang tala sa umaga. Ito'y mababasa sa Ezekiel 28:14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ano ang katunayan na ang kerubin na nilalang ng Diyos ay mabuti at hindi masama? Mababasa natin sa kasunod na talata, Ezekiel 28:15. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay pasumpungan sa iyo. Sa makatwid, ang kerubin na nilalang ng Diyos ay sakdal at mabuti hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa Kanya. Ano ang kasamaan na nasumpungan sa kerubin? Ito ay mababasa sa Isayas 14:12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nagmataas siya, ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, na dahil dito ay inihagis siya ng Diyos sa lupa. Kung hindi na kerubin, ano na ang itinawag sa kanya dahil sa kasama ang ginawa niya sa kanyang sarili nang siya ay ihagis ng Diyos sa lupa? At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa makatwid, ang gumawa ng Diablo at Satanas ay ang kerubin sa kanyang sarili nang siya'y magnasang pumantay sa Diyos at hindi ang Diyos ang gumawa kay Satanas. Sabi ni Eliseo Soriano, ang Diyos daw ay nakatira sa lupa. Asa nakatira ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa ang langit at lupa? Sa lupa po. Nagagalak ang wika ang Diyos na kasama ang karunungan. Nagagalak na lagi siya sa kanyang tinatahanang lupa. Opo. Maliwanag yan, kapatid na no? Totoo po. Saan nakatira ang Diyos? Nasa lupa. Nasa lupa. Mali na naman. Sa awit 115:2 hanggang 3, ang Diyos ay nasa langit. Sino ang nasa lupa? Sa awit 115:15 hanggang 16, binabanggit na ang mga langit ay mga langit ng Panginoon. Ngunit ang lupa ay ibinigay sa mga anak ng mga tao. Akala ko ba panta sa Biblia si Eliseo Soriano? Bakit puro sablay? Si Eliseo Soriano, hindi lamang hari ng salungatan at kontradiksyon, kundi hari din ng sablay. Inaakit ang kanyang mga miyembro sa animoy kahusayan niya sa Biblia. Pero ang totoo, puro pasikat lang, puro pagyayabang lang, kaya nahuhulog sa kamalian. Kaya't ang Panginoon Diyos ay pinapag-iingat ang kanyang mga lingkod sa ganitong uri ng mga ngaral. Ano katangian ng tunay na sugo ng Diyos? Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan.
Kaya ano ang nasumpungan kay Eliseo Soriano at sa kanyang mga aral? Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan